Hello Libra! Welcome dito sa iyong September reading. So ano yung mga paparating sa iyo itong September? Overall reading to, first week, second week, third week, fourth week. Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. And also, paki-like and follow na rin yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message regarding pagbubook ng personal reading. So yan. Ang ganda ng first week mo, Libra. You have the ladder. Second week, you have the ring. Third week, lightning. And fourth week is sun. Ganda, bawing-bawi. Kahit merong warning dito sa third week mo, Libra. So, papasok na tayo sa Libra season. Yung mga magbo-birthday dyan, madadagdagan na naman ng 1 year. O, diba? Wag lang wrinkles. Okay na yung yung +1 sa edad. First week mo, Libra, merong overall energy mo, ladder. Climbing towards success. Oh, eto na yung ladder. Nagpapakita na siya sa'yo. Ang ibig sabihin nito, Libra, indikasyon na unti-unti ka ng, alam mo yun, umaangat sa buhay. Oh. Yan yung resulta ng mga ng mga sacrifice mo, pagsisipag mo, pagtsatsaga mo, Libra, hard work, no? So ayan, napapakita na yung ladder. Ibig sabihin ito na yung opportunity na umangat ka. So pwedeng sa career mo yan, no? Sa buhay mo, Libra, magandang indication. Success kung ano man yung ginagawa mo, makikita mo na paying off na, no, yung hard work mo. Meron ka rin unexpected expenses, Libra, kung kailan itong bare months na, first week. So pwedeng medical, may stethoscope. Sana naman hindi serious problem yan, Libra, pero baka lang mapagastos ka and mukhang medical related, no? Love life mo, Libra, first week, holding back. I should have expressed myself better. So, sana, iba na lang yung, naging situation. Yun yung sinasabi nitong person na to, na sana, nasabi niya yung dapat niyang sabihin. Kung ikaw man to o yung person mo. Pwedeng panghinayang to sa mga words na hindi niya na sinabi sa'yo, or hindi mo nasabi sa kanya, meron pa siyang opportunity sana, no? Meron kasing mga bagay na hindi siguro sinabi, and yun ngayon yung pinagsisisihan kung bakit hindi naging honest, or kung bakit hindi pa sinabi yung dapat sabihin nung may opportunity, no? Lagi naman nasa huli yung pagsisisi, diba? Meron kang 2 of Wands dito and 3 of Pentacles. Oo, alam mo, your boss is starting to recognize na ikaw ay isang masipag at magaling na employee. Ayan, napapansin niya na napapansin niya yung kagalingan mo. So, this is a recognition. And magandang sign ito, Libra. Baka ito ay mag-indicate na increasean ka or ma-promote ka, no? So, this is an achievement. Kasi nakikita ng mga tao dyan, whether sa bahay nyo man yan o sa workplace, nakikita nila yung, yung dedication mo sa trabaho mo, yung kasipagan mo, at saka yung galing mo. Nakikita nila. So, yan, pwede ka nilang i-reward dyan. Pwede kang makakuha ng incentive or token of appreciation man lang, no?
na nire-recognize nila yung kagalingan mo at saka yung ano mo, yung sipag. Alam mo, Libra, meron kang 2 of Wands, pwede naghihintay ka ng moment kung kailan mo gagawin yung dapat mong gawin. May mga plano ka na dito, pero parang naghihintay ka kung kailan mo gagawin. So, pwedeng nagpo-procrastinate yung iba sa inyo. No? Just remember, Libra, may mga time na hindi ka hihintayin ng opportunity. Kagaya nitong nangyari sa love life mo. Kung ikaw man yan nagsisisi dyan na hindi mo sinabi, yung mga gusto mo sabihin, nung mga time na nandyan pa or pwede mo pang sabihin. Eto, ganun din. Same thing. Kung karir man ito o tungkol sa ibang bagay, no? It seems kasi na naghihintay ka na naman, Libra eh. Si Libra kasi madaling ma-confuse yan sa kakatimbang niya ng mga options. Aminin yung mga Libra. No? Kasi alam nyo yung mga Libra, ayaw nila magkamali. Actually, napakaingat nila. Ang gusto lang nila yung makapag-isip ng mabuti. Simpleng halimbawa, magsha-shopping. Oh, mamimili lang yan ng bag. Yun lang, sa sakit na ulo niya doon sa 2 bag na pinagpipilian niya. Oh, right? I know, kasi I have a Libra on my placement. O, hindi ko na i-reveal kung Sun, Moon, Rising, or Venus sign, pero I have a Libra in me. So, bawat isa sa atin maraming signs, no? So, alamin nyo yan, Sun, Moon, Rising, and Venus. Search nyo sa Google para hindi lang isang sign yung binapanood ninyo, guys. Marami kasi kayong placements, no? So, pwedeng meron kang Libra, may Aquarius, may Taurus, 4. So, yun nga, gaya balik tayo sa kwentuhan natin, Libra, no? So, baka ma-miss mo yung opportunity. Yun na may worry ko sa'yo. But if you feel confident, nasa sa'yo yan, Libra, no? Tama rin naman na maging cautious ka, maging maingat ka. Pero, too much perfection, minsan mamimiss mo talaga opportunity, Libra, okay? Move tayo, 2nd week, Libra. 2nd week, ang overall energy mo is the Ring. Oy, a marriage will take place, either romantic or business. Oh, this is a partnership. You're about to enter a partnership pagdating ng 2nd week of September, Libra, whether romantic relationship man daw yan or business. O, baka iba sa inyo dito papasukin nyo na yung mundo ng pagnenegosyo, o diba? And nakatakda ng 2nd week, magsisimula na kayo ng move ninyo, no? Ang first step ninyo sa business adventure, o diba? Sa panahon talaga ngayon, hindi na sapat yung isa lang yung source ng pinagkakakitaan mo. Kasi anytime, pwede kang i-fire ng boss mo, pwede kang i-fire ng company nyo, di ba? After all those years of hard work and, loyalty. Sa isang iglap, tatapong ka lang ng boss mo, di ba? That's reality. So, ayan. Yung mga bata dyan, yan yung bagay na pag-isipan ninyo. Kasi yung mga matatanda na ngayon na hindi nila na-realize yan. At least kayo, may time pa kayo. O pagdating sa pera career mo, you have background check. It seems na chine-check yung background mo dito. Hindi ko alam, ini-evaluate ka ba? It could be a promotion. Gaya na sabi ko dito, no? Nakikita nila yung mo, dedication mo, Libra, and nararapat lang na i-align nila yung sinasahod mo o kung bigyan ka nila ng increase kung deserve mo naman. So, ayan. Chine-check lang na nilang mabuti yung mga details tungkol sa iyo, yung history mo dyan, no? Syempre. So, that's a good news. Ay! Sorry. Nahulog yung cards ko. Ako na nahuhulog yung cards ko. Wait lang. Dali nga. Ulitin ko, Libra, ha. Ayoko niyan sobrang dami. Isa lang yung kukunin natin Ulitin natin. Balasahin natin. Ano para sa love life ni Libra 2nd week?
Forgiveness daw, Libra. I'm struggling to get over the past. Pwede kasing kailangan ng forgiveness, Libra. Hindi ko alam kung ikaw ba yung kailangan mo bang magpatawad or ikaw yung kailangan humingi ng tawad to be able to get over the past. Kasi yung sinasabi niyan this is pwedeng walang closure, hindi nagkaroon ng finality or hindi napatawad yung dapat mapatawad. Minsan kasi kapag may mga ganyan unfinished business, hindi ka talaga makaka-move on. Magi-struggle ka kasi nandun pa yung halimbawa, yung galit, no? So, mahirap. So, ang first step talaga is to forgive para maka-move on, gumaling, no? So, baka yan yung kailangan para matanggal itong blockage na ito kung ikaw man o yung person mo yung nag-i-struggle ngayon, kailangan ng forgiveness. The Tower daw. So, finally, Libra, makukuha mo na yung truth na deserve mo, kung ano man ito. This is a revelation. Meron ding revelation yung Tower para sa'yo. Whatever you are going through, Libra, itong second week of September, malulusutan mo yung problema mo, makakahanap ka ng solution. No? Ace of Swords. You will be able to succeed dito sa isang very difficult situation. Maganda yan. And lilitaw yung katotohanan na hinahanap mo. Yun nga sinasabi ko, meron pang marireveal dito sa Tower. So, merong surprise para sa'yo sa second week of September, Libra. Dahil ito yung Tower. Something na hindi mo inaakalang darating sa'yo or mangyayari. No? Hindi ka prepared. Ikakagulat mo, ikakashock mo. Okay? Third week of September, Libra, ang main energy mo is control your anger or you'll be sorry. So, yan, kailangan mo sigurong wag mag-give in dito sa galit mo or wag ka magpadala sa galit mo ngayong third week, Libra, kasi pagsisisiyan mo daw, kung ano man yan. Like, hindi ko na ma-elaborate sa'yo, pero wina-warningan ka ng card na kontrolin mo yung galit mo, yung temper mo, para hindi mo pagsisihan. Need a job, unemployment. Ano feel ko dito, Libra, hindi ikaw yung mawawala ng trabaho Iba. Pwedeng ibang tao, pero parang lalapit sa'yo tong person na to. Pwedeng kaibigan mo, kamag-anak, kilala mo, no? So, lalapit sa'yo tong person na to. Pwedeng hihingi ng tulong kung may bakanting trabaho dyan sa pinapasukan mo, or kung kamag-anak mo to, baka mapasok mo naman ako dyan, insan, or or BFF, yan. So, pwedeng ito yung concern mo, o pwede naman na meron kang family member na currently unemployed, Libra, tapos yun yung parang yun yung concern mo right now, whether nananakit man ulo mo dyan or hindi. Okay? So, problema mo paano mo maipapasok or paano magkakaroon ng trabaho itong person na ito. Whether relative mo man yan or hindi, no? Sa love life mo naman, third week, yung you have space. I need more time to think. Mukhang may pag-iisipan ka, Libra, itong third week. Itong love life mo yung pinag-iisipan mo. No? Nagmumuni-muni ka, hindi ko alam ano tong you will be reflecting upon something tungkol sa person mo, sa inyong dalawa. No? Kailangan mo magkaroon ng
katahimikan or maglaan ng oras para ito yung pagtutuunan mo kasi pwedeng pwedeng merong something bothering you or important matter na dapat mong pag-isipan, pagdesisyonan pagdating dito sa love life mo, no? Siyempre, paglalaanan mo talaga ng oras yan, Libra. Lahat naman ng bagay na importante sa buhay natin, dapat pinaglalaanan natin ng panahon. Lalo na kung may importanteng concern, kung may problema, di ba? Mas lalo. Ang ganda, Libra, you have 2 sun cards. Bongga. 3rd week and 4th week of September mo, Libra. Magiging bright, sunny, and happy. So, sige, dito muna tayo. Libra, magde-decide ka talaga. Two of Swords. Gaya dito sinasabi mo, you are struggling to get over the past. Meron kasing something na hindi ka makalimutan Gaya nga ng sinasabi dyan, pwedeng about forgiveness. No? And then dito sa 3rd week of September mo, ganun pa rin, hindi ka pa rin makamove on. Di-decide ka talaga, Libra. Kaya dapat talaga maglaan ka ng panahon mo para makapag-isip mo yun. Talagang dito nag-iisip ka pero nahihirapan ka Struggling, tama, is the keyword. Meron din dito. Until dito sa 3rd week mo, mukhang nag-i-struggle ka pa rin. Hindi ka pa rin makamove forward. Yun yung problema mo. The Sun card. So, gagaya nga na sabi ko, revelation and truth. Ito na naman, meron dito. So, kung na-reveal na sa 2nd week mo, natural, pagdating ng 3rd week mo, maaliwalas na lahat ng bahay. Maaliwalas na lahat ng bagay. Ba't ko ba sinabing bahay? O baka meron something tungkol sa bahay ninyo, Libra. Lumalabas sa bunganga ko Wala naman sa sa pinag-uusapan. O meron something sa bahay, tandaan mo, no? Pero kagaya nga nito, mare-reveal yung dapat ma-reveal. And pagdating ng 3rd week mo, maganda na maaliwalas na yung mga bagay para sa iyo. Happy ka na rito. No? So kagaya nga nito, 2nd week magagawan mo ng solution yung problem mo, and sa 3rd week is happy ka na kasi naayos na yung problema mo No? Bright and sunny. Maganda yung energies. No? Uplifted na yung energies mo rito. Hindi ka na depressed. Hindi ka na sad. No? Masaya. Kontento. Pero nakikita ko sa sun is a blessing Tingin ko may blessing na paparating sa'yo. Dito pa lang sa 3rd week mo, Libra. And magko-continue siya dun sa 4th week. May marireceive ka magandang blessing. Itong sakto yung mga may birthday dito ng 3rd week and 4th week of September. Ayan Expect ninyo may marireceive kayo magandang bagay or blessing. 4th week, Libra, overall energy mo ay sun, happiness, and well-being. O diba, sabi ko sa iyo, ang saya-saya. Nagsimula siya dito sa 3rd week, and hanggang 4th week mo, masaya. So, maganda, Libra. May mangyayari sa yung ikakasaya mo or may marireceive ka. Tama yun, yung blessing na sinasabi ko. May marireceive ka dito na ikakasaya mo talaga, Libra. Looking forward, diba? Creativity, Libra. Gamitin mo itong creativity mo para ikaw ay kumita. Para ma-reach mo yung full potential nitong career mo or yung business mo or kung meron ka mang personal project. Any endeavor na ginagawa mo, whether career man yan, business or personal. The key is your ideas, Libra, yung creativity mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng luck and success. So, make use of your talents. Kasi doon naman tayo huhugot kung ano yung mga blessings na ibinestow sa atin nung ipinanganak tayo, nung kinreate tayo ni God. Yun yung mga blessings na kasama natin nung ipinanganak tayo. Yan yung mga talents mo.
O, halimbawa, magaling ka kumanta, magaling ka sumayaw, magaling ka magluto, magaling ka magpaint. No? Gamitin natin yung God-given gifts or talents natin, Libra, sa magandang paraan na tayo ay ma-enrich yung buhay natin and tayo ay maging successful. Kasi 'di ba, yan naman yung pwede nating gamitin 'di ba? Kung ano yung mga tools na meron ka diyan, 'di ba? Yun yung gamitin mo, yung mga talents mo, yung meron ka. Siyempre, paano mo gagamitin yung bagay na wala ka naman nun? Ang ibig sabihin lang ay, kung hindi mo pa na-discover yung mga hidden potential mo, mga talents mo, yun dapat i-develop mo and gamitin mo sa magandang paraan na ikaw ay mag-grow and magiging successful. Love life mo, Libra, you have third party. Oh no, Libra. Oh, posibleng third party. There were other things that got in the way of us being together. Ito, Libra, hindi lang to laging tao yung third party, ha? Pwede rin ito yung mga epal sa love life nyo. Excuse me, napadigay ako. Pwede nga ito yung mga sagabal sa love life mo, hindi lang laging may kulukadidang o kabit. No? Hindi laging may karibal. So, pwede rin. May possibility. Depende na dun sa sitwasyon ninyo. Kung tao ba to, o bagay, o sitwasyon na ito yung parang humaharang or nagkukos ng blockage. Kumukontra dito sa relationship nyo para maging smooth yung love life mo. O kung ano namang third party yan. Situation man yan, bagay o tao. No. Ayan, no, there were other things that got in the way of us. May humarang May umepal may umeksena no? Whether tao man yan or hindi. Yun yung naging reason. Kaya parang napigilan yung pag-usbong ng relationship ninyo or naka-apekto. Pwedeng nakasira or ewan ko. Panira moment yan. Kung hindi panira moment, panirang tao sa relationship. No? Pag may third party, photo bomber yun 'di ba? Panggulo lang, no? So, yun. Whether tao man yan or sitwasyon, may panggulo sa inyo. Oh, meron something from the past, Libra, or nagno-nostalgia ka. Baka ma-meet mo uli yung kaklase mo or dati mong sweetheart. Childhood memories or uwi ka ng probinsya, yung lugar na kinalakihan mo or yung lugar na nagbabakasyon ka tuwing summer kapag walang pasok. Basta anything na merong kinalaman sa past mo, Libra. Whether childhood man yan or past romance or family na mga memories, no? Ayan, Pagbabalik sa nakaraan, whether you are reminiscing or ma-experience mo uli yun, yung something na na-experience mo noon, no? The moon pwedeng merong Scorpio energy. Basta water sign. Tingin ko Cancer, Scorpio, Pisces energy kung sino man ito, no? Oo, Libra. Kahit naman hindi mo ma-encounter ito o ma-experience uli itong bagay from the past, is nagiging emotional ka tungkol dito. Yun yung sinasabi ni Moon card. Pag naalala mo to, nagiging emotional ka. Halimbawa, napapaluha ka or nalulungkot ka or parang bumabalik sa'yo yung happiness. Lalo na kung may kinalaman sa childhood mo. Depende. Ano bang memory itong bumabalik sa'yo, Libra, na may kinalaman sa nakaraan mo, whether childhood man yan or hindi. Yun na nakakapagpa-trigger nito and nagiging emotional ka. Etong 4th week of September dahil naaalala mo yung past na yan, Libra, no? So, ayan, ito yung mga energies, ito yung mga maaaring mga paparating sa'yo, Libra, sa September. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, take care and God bless.